At kung babasihan natin lahat ng mga CCTV videos na yan, ay makikita natin na tugma lahat ng mga statement ni Sandro sa mga aktwal na pangyayari. Etong GMA, todo deny, sinasabi nila hindi nila alam etong pangyayaring ito. Pwede ba yan? GMA, pwede ba yun? Nagtatrabaho sa bakuran nyo, yan dalawang manyakis na yan, tapos wala kayong alam? GMA naman, huwag nyo namang gawing pulpul ang mga tao. Magandang araw mga chika, Rigel Pulit, ang new Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayo updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. Isinapubliko na rin sa wakas ang mga CCTV footages noong gabi na isinagawa ang di umano'y pangahalay nitong dalawang GMA independent contractors kay Sandro Mulak. At kung babasihan natin lahat ng mga CCTV videos na yan, ay makikita natin na tugma lahat ng mga statement ni Sandro sa mga aktwal na pangyayari noong gabi ng GMA Gala 2024. And mga chika, to be honest, pinanood ko ng ilang ulit itong video na ito at makikita mo na talagang mayroong drastic change sa behavior ni Sandro noong siya ay papunta pa lamang sa hotel room nitong dalawang Becky na to, tsaka nung siya ay lumabas na. So mga chika, ang kapuna-puna dyan, nung papunta pa lang siya, kumbaga yung galawan niya, yung body language niya, behavior niya, very confident, very stable. Kumbaga mga chika, naglalakad siya ng parang very clear yung mind niya. Wala siyang pinoproblema, wala siyang iniisip. Pero mga chika, nung siya naman ay lumabas na galing sa hotel room nitong dalawang Becky na ito, ang number one na kapuna-puna sa kanya sobrang stressful na nung kanyang behavior. Kumbaga parang yung isip niya ay naguguluhan, parang natutuliro. Actually lakad nga siya ng lakad dyan sa isang pasilyo dyan mga kachika, na parang wala siya sa sarili. Kaya naman mga chika, kinatigan ng NBI yung kampo ni Sandro Mulak dahil dyan sa CCTV footage na yan. Kasi kitang kita nga na talagang nakaranas na si Sandro ng traumatizing event paglabas niya doon sa hotel room ng dalawang manyakis na Becky. So mga chika, alam nyo sa totoo lang alam ko na mayroon ng ganitong klaseng kamanyakan, kababuyan na nangyayari sa mga networks dito sa Pilipinas. Pero hindi ko alam na ganito pala katalamak. Akala ko dati nangyayari yan doon sa mga artista na may consent. Ginagawa nila yan dahil gusto nila ng shortcut to fame. Nagpapagalaw sila sa kanilang mga boss, sa mga top management, sa mga executives. Akala ko ganun lang kasimple yun. Pero ngayon pala mga kachika, nalaman natin dahil nga sa sumbong na ito ni Sandro at ni Gerald Santos na nangyayari din pala yan kahit walang consent ng artista. Pinipilit sila. At yung worst mga kachika, pinaiinom pa ng gamot. Kaya mga chika, sabi ng mga investigador ng NBI, sigurado sila na mayroong nangyari na hindi maganda kay Sandro doon sa kwarto sa hotel room ng dalawang Becky na yan. Kasi very consistent nga yung findings nila sa investigasyon nila doon sa aktwal na nangyari noong gabing iyon. At sa mga kapareho ko na sumusubaybay sa hearing yan sa Senado, kitang-kita naman natin mga chika kung sino yung nagsisinungaling. Yung mga statement ni Sandro Mulak, very concise, very accurate, at higit sa lahat mga chika, hindi pa bago-bago. Compare dito sa statement nitong dalawang Becky na ito mga chika, na tuwing tinatanong sila, paiba-iba yung isinasagot nila. Di ba mga chika, ultimo nga si OG Diaz napansin yan Kaya nga sabi ni OG Diaz sana wala ako na gusto ko pa rin marinig yung dalawang sangkot, si Jojo Nones at si Richard Dode, ng kanilang explanation. Pero doon naman sa partido ni Sandro Mulak, consistent ang mga kwento kasi. Hindi nagbabago ng narrative. Dito kasi, kina Jojo Nones at kay Richard Dode, nag-iiba-iba sila ng statement. Siyempre, alam mo na, di ba? Merong perception yung tao or impression yung tao na kapag iba-iba statement mo at yung isa consistent, kanino maniniwala ang mga tao? Ang kaya kong ipayo sa kanila, you tell the truth. Oo, kasi that will set you free. Itong dalawang Becky na to, sabihin na yung katotohanan. Kasi mga chika, kahit na anong deny nila, makikita at malalaman yan ng mga tao. Kahit ito nga mga chika, sa totoo lang si Jojo Nones,
na-contempt pa sa Senado dahil pilit siyang nagsisinungaling kahit na mismong ang GMA executive na si Miss Annette Gozon ang nanglaglag sa kanya. Pero matigas talaga ang muka neto ni Jojo Nones. Talagang ayaw niya mag-concede, ayaw niya amining guilty siya. Mga chika, talagang pinaninindigan niya yung statement niya na si Sandro Mulak yung nagsisinungaling. Anyways mga chika, talagang kung titignan natin mabuti, sobrang lala ng pangyayaring ito. Kumbaga, yung mga predators na yan, yung mga manyakis na yan, ay nagawa yan sa isang prominent family. Kumbaga, Mulak yan eh. Si Sandro ay parte ng Mulak family, mga kilalang artista yan. Nagawa pa ring babuyin ni Richard Dode Cruz at ni Jojo Nones. Then what more doon sa mga baguhan na wala namang kapit, wala namang kilalang pamilya sa showbiz, yung mga walang muwang. Di ba mga chika? Paano yung mga minor de edad kagaya ni Gerald Santos dati na kumbaga mga chika wala naman siyang masasabi nating prominent family sa showbiz. Kaya ba ginanon-ganon na lang siya mga chika? 15 anyos, bababuyin, sisirain na yung buhay. Isipin nyo 19 years tiniis ni Gerald Santos yan. Isipin nyo kung gaano katagal na trauma niya dadaling yan. Diba kumbaga habang natutulog ka, may isip mo yung ginagawang pambababoy sa katawan mo, hinahalik-halikan ka sa muka, sa masiselang parte ng katawan mo. Yung mga ganung pangyari mga chika, that's what we call trauma. Hinahunting sila niyan at feeling ko dadalhin nila yan hindi lang taon pero dekada sa kanilang buhay. Tapos ang malala pa pinoprotektahan sila nung network na kanilang pinagtatrabahuan. Etong GMA todo deny, sinasabi nila hindi nila alam etong pangyayaring ito. Pwede ba yan? GMA pwede ba yon? Nagtatrabaho sa bakuran nyo, yung dalawang manyakis na yan. Tapos wala kayong alam sa kamanyakan na ginagawa nila. Nasa loob mismo ng teritoryo nyo nangyayari yung kababuyan sa mga artista nyo. Tapos ide-decline ninyo, sasabihin nyo na wala kayong kaide-ideya na may ganyan nangyayari. GMA naman, huwag nyo namang gawing pulpul ang mga tao. Sandro Mulak and Gerald Santos are the two best examples na merong kababuyang nangyayari sa loob ng network ninyo pero dinidedman nyo lang to the point na pinapatay nyo pa sa mainstream media yung balita na may totoong ganyang pangyayari. Kasi kinukubli nila mga chika sa publiko, itinatago nila para maalagaan yung reputasyon ng network nila. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinyon dito sa comment section. Chika Patrol signing out!